Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang possible na mag-top 10 ngayon dito sa Miss Grand International for 2023? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. Sino nga ba ang nakikita nating top 10? Alam nyo guys, sa totoo lang, ang hirap. Kasi hindi biro para sa top 10 ng Miss Grand International. Pero grabe talaga. So medyo nakakakaba, na nakakatakot, na nakaka-tense. Alam mo yon? Kasi kung iisipin mo talaga, hindi talaga biro eh. Ang listing nila medyo mahirap guys, hindi ganun kadali pumili ng top 10 ngayong taon na to dito sa Miss Grand International. Pero kung susumahin natin isa-isa, makikita natin kung sino nga ba ang dapat makarating sa top 10 ng Miss Grand International. So, unahin natin para sa number 10 spot. No particular order na lang guys kasi mahirap eh. So, ako para sa akin, syempre Venezuela. Alam naman natin si Venezuela na talagang pumalo din naman talaga dito. Hindi siya ganun kagandahan pero yung performance niya, winner. Plus, hindi lang yon. Isa siyang actress sa bansa nila at parang feeling ko hindi siya talaga may autokuyo ngayong taon na to. Kung Miss Grand talaga na grand voice ang pag-uusapan, isa si Venezuela na talagang masasabi natin, grabe ang ganda ng boses at parang feeling ko talagang ipapasok siya sa top 10 ngayong taon na to. Kung nakaraan taon na autokuyo si Venezuela, ngayon pasok na pasok sa top 10. And then, of course, Miss Grand Myanmar. Si Miss Grand Myanmar, hindi natin maiaalis sa listahan natin dahil alam naman natin ang suporta ng mga Burmese kay Myanmar ay talaga naman todo, 100%. Kaya medyo nakakatakot talaga. But, tingnan natin kung hanggang saan mararating yung Myanmar. Pero tingin ko si Myanmar pasok sa banga. Next is Indonesia. In fairness naman, at alam naman natin na ang Indonesia ay lagi yan nasa eksena. Pero medyo natatakot na nga kay Indonesia kasi pwede din talagang malaglag na yung taon na to. Kung ikukumpara mo yung ibang kandidata tulad ng galawan ni Guatemala at saka ni Colombia, I think, yes, pwedeng mawala sa eksena si Indonesia. At kung ganda naman ng pag-uusapan, I think, pwede talagang pumasok si Paraguay. Di ba? So, yon. So, grabe. Depende na lang kung napili talaga ni Mr. Nawat. Pero, kung pupunta naman tayo sa performance at saka, ang pinagbabasihan ko rin kasi kay Indonesia performance plus yung voting na maraming may gusto sa kanya na maging Miss Grand siya. I think, isa yun sa mga factor na pwede talaga siyang makapasok sa top 10. Kaya tulad ni Myanmar, malakas sa boto at nakikita ko na si Venezuela, Myanmar, Indonesia ay magkikita sila sa top 10. And then next is Spain. Naniniwala naman ako si Spain na i-consider na mailagay sa top 10. Pero tulad nga ng sinabi ko, dapat mag-ingat si Spain sa mga galawan niya pagdating sa Coronation Night kasi pwedeng mawala siya sa eksena at mapalitan siya ni Colombia or ni Guatemala. Kasi si Guatemala, Colombia talagang malakas, isama mo pa si Malaysia. But nakikita ko na talaga si Spain, kung ganda ang pag-uusapan, total package, talagang mailalagay mo siya sa top 10 list mo. So, para sa akin, pinili ko si Spain para sa number 7 spot. Yan. And then, next is Brazil. In fairness naman kay Brazil, pag nakita mo si Brazil sa personal, talagang ang tangkad at grabe. sobrang winner din talaga ng galawan niya. So parang feeling ko si Brazil hindi magpapahuli sa eksena at parang feeling ko si Brazil ay makakarating sa top 10 list.
Pero tulad nyo na sinabi ko, may mga abangers na candidates na pwede din makalihis sa eksena kung sakaling mag-meet sila sa top 20, katulad ni Paraguay, katulad ni Colombia, katulad ni Guatemala. So sila kasi yung mga kandidata na nakikita ko rin na talagang possible din talaga. So parang feeling ko si Brazil ay talagang kailangan mag-ingat. So para naman sa top 5 ko, syempre nakikitaan ko performance level, eksena, chubachenes, etc. si Miss France. Yes, France isa sa mga talagang strongest candidates ngayon, at aminin natin si France mukhang nagiging paborito sa competition na to. Siya ang nagwagi ng best in performance noong nakaraan. Ang inaasahan natin si CJ yan. Pero tignan natin, kasi si France ay isa talaga sa mga kandidata na nilulook up para sa top 5. So tingnan natin, 'di ba, kung aari ba pa. And then next is Dominican Republic. Si Dominican Republic, alam natin ang eksena ni Dominican Republic ay talagang very competitive sa competition na to. Consistent siya from day 1 until sa dulo. Talagang masasabi ko Dominican Republic ang mga pasabog, marami nagagandahan sa kanya, maraming mga talagang nagugustuhan yung galawan niya. At in fairness naman kay Dominican Republic, lumalaban talaga ng bonggang-bongga. Kaya parang feeling ko, si Dominican Republic ay makakarating sa top 5. And then, syempre, sabi nga ganon, kung may back-to-back ba ngayong taon na to, feeling ko wala. Si Peru. Si Peru, isa sa mga strongest candidates dito sa competition ng Miss Grand. Beauty, height, body, strong, powerful. I think si Peru ay isa sa mga tinitignan ko din na kandidata na talagang malakas at hindi imposible talagang bigla tong mag-last two standing o makarating talaga sa dulo ng competition. But ako, naniniwala ako na pwede itong maging second runner-up, pwedeng mag-first runner-up, pero hindi ko nakikita ng mag-back-to-back. Swerte nila kapag nag-back-to-back sila. So, depende yan sa nakasalalay talaga sa performance at sa luck talaga ni Peru. Kung may luck siya, mananalo siya. Sabi nga ganun ni Peru, sabi niya, ano ba yung sinabi niya sa akin? Jesus, where are you? So, tingnan natin kung maririnig siya ni Jesus sa coronation night. So, yan. So, good luck kay Peru, and good attitude talaga si Peru at very queen. So, I think she's one of the strongest para sa top 5. And then, eto nga, sabing ganon, India. India, isa sa mga nakikita ng lahat ng mananalo dito sa Miss Grand. At talaga namang, totoo naman, kahit di naman ako nakikita ko talaga si India. India or Spain, pwede talaga. Pero syempre, naniniwala ako sa kapasidad na meron ang Pilipinas sa laban niya dito sa Miss Grand. Kaya para sa akin, number 1 ko ay si Miss Philippines. Kasi si Miss Philippines kasi, in fairness, yung consistency niya at yung grand na galawan na kay Philippines yun. Maaari yung aura ay na kay Miss India. Pero marami akong kinukonsider na mga bagay na pwedeng ipanalo si Philippines ni Mr. Nawate. Andiyo dyan, sinasabi niya na perfect performance. Andiyo dyan na job well done talaga si Philippines in terms of performance. Pero syempre, hindi lang yun sapat para masabi ko na si Philippines ay ang makakakuha na ng corona. But sa determinasyon ni CJ Opiasa sa laban niya dito sa Miss Grand at yung consistency na tinatawag, sabi ng ganon, consistency is the key. So, para maging successful. At I think nagawa niya ng tama ang lahat. At naniniwala ako na si CJ ay talaga namang isa sa mga pasasabi natin na grande ang galawan. Diba? So, yon. Naniniwala ako kay CJ, kaya siya ang aking number 1. So, yan. So, no matter what happened, win or lose, so I believe her performance at naniniwala ako na talagang CJ Opiasa ang pwedeng maging Miss Grand. Isa sa mga pwedeng maging Miss Grand title holder ngayong taon na to. And yung iba maaaring no, pero ako, para sa akin, she is number 1. So, yan. So, yun talaga.
sabi ng ganon, kung magbibigay ka na rin lang man ng manifest sa sarili mo, i-number 1 mo na siya. At wala namang imposible sa itaas, di ba? Kasi God is there. Kung nagpipray tayo, magtiwala tayo sa prayers natin, and magtiwala tayo kay God, di ba? So, bahala na si God kay CJ. Kung ibibigay ang corona, maraming salamat. Kung hindi naman, wala akong magagawa. Pero para sa akin, she is number 1. So, yon. So, syempre, andyan dyan yung mga matitindi niyang kalaban na possible din mapunta kay India, pwede din mapunta kay Myanmar, pwede din mapunta kay, kanino ba to? Kay Spain, pwede din mapunta ang corona kay Peru, depende na lang yan. But for me, Miss CJ Opiasa is Miss Grand International 2024. She is my one and only grand number 1. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung sino naman ang grand number 1 mo para dito sa labanan ng Miss Grand International 2024 na magaganap nga bukas. So, are you excited guys? Kasi ako, yes, very excited na para sa Grand number 1. So, yun. So, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.